children, good morning. I am so happy to see all of you today because we will learn new things. But before we proceed, did you remember our last lesson? Yes, exactly. That was the operation of whole numbers. But today, we will explore the number sense of fraction. The first thing come to our mind, what is fraction, right? I have an example here. This is an apple pie. Okay, this is an apple pie. Fraction, it is a part of a whole, like this. Yan. Ito, isang apple pie. Paano natin malalaman at matutunan ang fraction? Ayan. Ito ay isang buong apple pie. Diba? Okay. Let's try to cut half of the apple pie. Okay? Right. I will show you something. Cut it into half. Kailangan na pantaya ang half. Okay? So, kalahati talaga. Walang mas malaki, walang mas maliit. Alright. Miss Annabelle, cut the apple pie into half. Yan. Tapos ko nang maka. Ayan. Na makikita nyo, kalahati, kalahati. 1/2 and 1/2. Alright. Okay. Yan. 1/2 and 1/2, right? Ang isang buong apple pie, yan. I cut it into half. Yan. 1/2. This is 1/2. Ayan. Oh, andito na yung fraction. Yan. Ito ay isang buong apple pie. At hinati ko yan. At hinati ko ang apple pie. Ayan. This is 1/2. Alright. This is the fraction. 1/2. Meron pa akong isang halimbawa. Okay. Another apple pie. Isang buong apple pie na naman. What if apat yung maghati-hati sa apple pie? Apat. So, apat yung dapat na i-divide sa apple pie. Na dapat na siya, yung apple pie. Dapat hatiin siya sa apat. Upang malalaman natin ang fraction ng isang buong apple pie. Tulad nito. Right. Miss Annabelle will cut it into 4. Okay. Thank you so much. Yan. Bihit at patuloy kayong nakikinig kay Miss Annabelle. Right. Just wait a little while, okay? Still cutting the apple pie into 1/4. Yan. Tapos na ako. Right. 7. Yan. Ito yung apple pie, right?
itong part na ito, itong part na to, itong tinatawag na 1/4. Ayan. Dinivide ko yung apple pie into 4. At ito yung 1/4 na part. Kaya dito. Yan. 1/4, right? Yes. Again, a whole apple pie. Pag sinabi, for example, sinabi ni Mama, hatiin mo ang apple pie ng dalawa para sa'yo at sa kapatid mo. Yan, hinati mo na. This is 1/2. Yan. Pag sinabi, pag-apat kayo, kasi kay Mama, kay Papa, sa kapatid mo at sa'yo, ito yung 1/4 ng apple pie. Alright! Madali lang palang matuto ng numbers since a fraction. Ito ang example ng fraction. 1/2 and then 1/4. Oh, well done! At meron pa akong ibang example. Okay. Right. This is a cake. A whole of cake. Yeah. Isang buong cake. Tapos, hinati ko. What part, anong parte ng cake ang nawala? Okay. Yan ang alamin natin. Ang isang buong cake, anong part ng cake ang nawala? Anong fraction ito? Is this 1/4? 1/4 ba to? Sa tingin nyo, 1/4 ang nawala? Let's try. Oh, ang 1/4 nasa apat na? Nasa apat na part ang 1/4. Ito, dalawa lang. So, ito ay, is it 1/4 or 1/2? Dalawa lang kasi. Hindi. Hindi yan 1/4 kasi dalawa lang. Very good. Ito ay 1/2. Alright. Ito ay 1/2. Very good. Meron pang isa. Isang buong pizza. Pero, anong part ng pizza? Anong part ng pizza ang nawala? Yung 1/2 ba? Or 1/3 ng pizza ang nawala? Yan ang alamin natin. Okay. Ito ang isang buong pizza. Ayan. 1, 2, 3. Oh. Nahati pala ang pizza sa sa apat na, sa apat na part. Pizza nahati. So, bibilangin natin. 1, 2, 3, 4. Hinati ang isang buong pizza sa apat na part. Apat na part. Ang nawala, anong part ang nawala? Do you think? 1/2? No! Yes! Very good! Hindi 1/2. Hindi din 1/3. Part na nawala ay 1/4. Very good! Is 1/4. Ang galing-galing naman ng mga bata. Okay. Write 1/4. Yan. 1/2 and 1/4. Kasi, bakit tayo natututo ng 1/4? Kasi meron na tayong example dito. Ayan.
1/4. Alright. Saka ito, yung part na to, 1/4 ang nawala. Very good. And then, meron pa tayong isang example na dapat nating sagutin. Ito ay isang pancake. Yan, ito ay pancake. Yung buong pancake, sabi ni Mama, hatiin mo daw ng 3 part. Kasi kay ate, kay kuya, at sa'yo. Paano na ngayon? Paano mo hatiin ng 3 part ang isang buong pancake? Na pantay lahat, na walang mas malaki, wala ding mas maliit. Ayan. Ano ba ang tawag ng isang buong part na hinati sa 3? Is it 1/5 ba? O hindi. Kasi 3 lang eh. Hindi yan maging 1/5. Ang 1/5 ay hinahati ang parte sa 5. Ang 1/4 naman, hinahati ang isang buong pancake sa 4. Samantalang ang pancake natin dito, nahati lang sa 3. So, hindi ito 1/2. Hindi rin 1/4. Ito ay 1/3. Very good! Yan. 1/3. Kasi, yung part na nawala, ayan. Tatanggalin ko. I'll show you closer. Kasi yung part na nawala, ito. 1, 2, 3. Paano ba? Sakot. Diba ito yung buong pancake? Ayan. So, hinati mo sa 3. 1, 2, 3. Ay naging 1/3. Ito naman, hinati sa 4. 2, 3, 4. Kaya 1/4. Ito kalahati lang. 1, 2. Kaya naging 1/2. Ay, ang dali lang pala matuto ng fraction. Bibilangin lang yung part. Tapos, yung 1, ang buo. Tapos, yung part nito, yan yung over dito. Ito yung mga examples ng fractions. Very good. Ayan. Ang ganda ng lesson natin today. Kasi, ang lesson na to, may natutunan tayo sa paghahati. Ito pala yung fraction. Ayan. Magagamit natin to. For example, pag nasa bahay, ayan. Pag 4 kayo sa bahay, or 5 kayo sa bahay, 6, ayan, mahati mo ang ipagkain. Kung ilan kayo, o, diba? Yan. Lagi nating tatandaan na yung number since a fraction, yan ay ang parte ng isang buo. Tulad nito, isang buong apple pie. Ayan. Yung fraction nito, 1/2. Ayan. Ayan. Ito yung 1/2. Alright. Ito naman, isang buong apple pie. Ito yung 1/4. Very good. Thank you so much for listening. And I hope na lagi niyong matatandaan ang lesson natin ngayon. At see you for the next topic. Thank you so much, and God bless us all.
Okay.